Lumalabas sa ilang pag-aaral na maraming magulang sa Pilipinas ang mas gustong maging bihasa mga anak nila sa Ingles kaysa sa Filipino. Wala naman daw masama rito. Pero mas mainam pa rin daw na matuto ang mga Pilipino na makipag-usap sa sariling wika. Makibalita tayo kay Howie Severino. Ako po, si Dan Strand. Ako po ay 5 taong gulang. Daddy ko po nasa Swedish. Ang mami ko po, Pilipino. Hindi man siya kayumanggi at mas matangkad sa kanyang mga kaedad, batid naman na talagang pusong Pinoy si John Lee Strand dahil sa kanyang galing sa pagsasalita ng wikang Filipino. Bukod sa Filipino, magaling rin siya magsalita ng Ingles at inaaral na rin ang wikang Swedish. Gusto ng father niya para din daw po matuto siya paglaki niya, hindi niya makalimutan kung saan siya lumaki at para if ever man na meron siyang friend na Tagalog na hindi medyo marunong sa English, makaka-communicate siya ng maayos. Polyglot ang tawag sa mga tulad ni John Lee na marunong magsalita ng 3 o higit pang lingwahe. Ayon sa mga eksperto, mas madaling matuto ng bagong wika ang mga bata. Lumalabas din na bumibilis ang pagkatuto ng bagong wika kapag may alam ng 2 o higit pang wika ang isang tao. Ang pinakatanyag na Pilipinong polyglot ay walang iba kundi si Jose Rizal. 22 wika ang kaya niyang bigkasin. Ang wika ay naglalaman ng mga kahulugan at mga pagpapakahulugan. Ang wika ay hindi simpleng salita. Siya ay anuman na umiiral sa ating kapaligiran, mga tunog at kung ano paman na binigyan natin ng kahulugan. Ang mga bata kasi para siyang sponge, napakadali nilang mag-absorb ng mga wika. Pero ang kakayahang ito ng mga bata at mga benepisyo nito, tila hindi daw batid ng ilang magulang. Ang uso na raw kasi ngayon ang pagiging bihasa ng bata sa Ingles lamang. Sa pag-aaral na inilathala sa English as a Second Language Journal o ESL Journal noong 2009, lumalabas na mas positibo ang pananaw ng ilang Pilipino sa wikang Ingles kaysa Filipino. Dahil mas pinipili raw ito ng mga employer. Hangad din nilang mga ibang bansa ang kanilang mga anak. Lumalabas naman sa hiwalay na pag-aaral na inilathala rin ng ESL Journal na hanggang sa bahay lamang ang paggamit ng wikang Filipino. Pero Ingles na ang ginagamit ng iba oras na nasa eskwelahan o kung may formal na pulong. Nais kong lang linawin na hindi porke nag-i-English ka, ay hindi ka na makabayan o hindi ka nagmamahal sa bayan. Yung husga ay makikita natin sa pamamagitan ng kanilang ikinikilos at ipinagpapahalaga. Kung ang ilan, Ingles ang inaaral, ang purong Pinoy naman na si Art gustong matuto ng Filipino. Dahil lumaki siya sa Amerika, hindi siya gaanong natuto nito. Anya, hindi raw totoo na mas angat ang wikang Ingles kung magnenegosyo rito. They've told me when I speak to clients, I need to be not as direct, but a little bit more empathetic. So one of the things they've taught me is to say, sorry, we can't do that. So I'd say, pasensya ma'am, hindi pwede yan. Because just you need to remember where your roots are. Nakakabit kay Rizal ang ideya na kasuklam-suklam ang hindi marunong magmahal sa sariling wika. Sa dami ng kanyang alam, malinaw na hindi niya hinangad na tanging Filipino lang ang dapat nating matutunan. Ngunit ang pagiging isang global citizen katulad niya ay nagsisimula sa matatag na pagkakakilanlan. Howie Severino, GMA News.